anak ng Diyos. Kasi isa-minsan kasalanan, lakal na lang eh. Alam mo, amal ko galing sa inyo mga anak ng Diyos, hindi mo na kailangan maging kriminal ka pa. Mayroon ka lang aligot-gut sa kanyang puso, mayroon kang galit sa puso mo. Yung sinabi yan ng G-E-G-O yan. Ay, grabe na. Parang tiningan ko na rin, paliho kami na, paliho ang kaso nyo sa Diyos. Paliho ang kaso natin yan. Kaya nga sa Kristiyan, baguhin ka talaga eh. At isa yan sa mga way na babaguhin mo kung gusto mong pakinggan ka ni Lord. Ano ba ta? May babaguhin ka, hindi piling wala kang babaguhin. Hindi kayo perfect, pero paano nga natin maging perfect po tayo sa mata sa Diyos? Huwag natin gawin, Lord, pasensya na kasi wala-walo ko man, hindi mo perfect. Huwag natin gawin yan, Lord, hulitin ko, Lord, na ma-overcome ko na Panginoon. Eh, sinabi ang Bible eh. Philippians chapter 4, verse 13, I can do. Ay, mo kung gulo mo, hindi ko lang ginahimo. Pero kung ginahimo mo, kaya mo. Hinuan ang bala. Kaya bulitan ka lang ng Lord. Ano ang bala? Ang Diyos mag-iho lang pag nag-iho ka man. Ang problema wala kang iho, hindi mo mag-iho si Lord eh. Palakpakan mo na si Lord. Hallelujah! Ang mga ganyan pagkatapos mo ng tawad, magpatawad ka man, hindi kayo magpatawad. Hindi pa man ng Diyos, hipokrito po tayo sa harapan ng Lord pag ganun po tayo. Dapat pag humingi ka ng tawad, siguro doon ikaw magpapatawad ka rin. Eh, pastor, nasaktan ako ba? Kahit nasaktan ka pa. Eh, si Lord ka, may kasalanan ba si Lord? May mali ba si Lord? Wala naman siya may mali. Ako ba may mali? Wala naman sinabi ng Lord. Sa piyak nun, pinatawad niya lahat ng tao na nanakit sa kanya. Physically ha, nanakit sa kanya physically. Sa atin minsan, salita lang eh. Hindi ka pa nasaktan, salita lang. Minsan, text lang nga eh. Hindi ka pa sinampal. Sinabi pa sa Bible, pag sinampal ka sa kaliwa, isang pasampal mo pang kanan. Nasakit na yun. Tapos ang salita lang, ang dulunggan mo, gawin din na, gataas ng dulunggan mo, ay, ang Diyos. Paano tayo pakikinggan ng Lord pag ano po attitude natin? Mayroon tayo babaguhin. Kung gusto pakikinggan ka ng Lord, may babaguhin ka. Ang balangin mo tupad, may babaguhin ka. Sa ayaw mo, sa gusto mo, may babaguhin ka. Kanin na ano. Ano bago? Ibig sabihin naman ng Diyos, no? Sa kakanyon, Lord, alam mo, malaya ka na. Pag hindi ka ng tawad, natawad ka, malaya ka na, Lord. Pagalo kapit sa midst ko, Lord. At yan kami ituro ko sa inyo mga tamis. Okay, ibig sabihin ko, tinuruan tayo mag-pray. Next, anong sunod? Why we need to discipline ourselves in prayer? Number 2, pray can change everything. Everything! Pag sinabing everything, kahit ano na sitwasyon, pwede baguhin ang Lord. Pwede ba, Pastor? Pwede sa prayer. Diyan mo lang makikita na lahat po ng sitwasyon na po magaganap at magbabago pag once nag-pray ka na. Maniwala ito eh. Maniwala ka. Babaguhin ng Diyos. Pag once nag-pray ka with effort, kailangan meron naman. Yan ang kasunod. Ito muna kailangan tayo mag-pray. Yes, po, prayer can change everything. No? Our personal mountain may appears impossible. But God's power changes everything. No, ang power ni Lord yan ay ang kayang gumawa. Naginambal ko man ang Diyos. Ito may istorya ha. Na pag nag-pray ka, ito ang prayer. Tuduan din tayo ni Lord. Pag mag-pray ka, be specific. Specific ka pag mag-pray. Talagang direct to the point. Pag anong gusto mo, hingin mo talaga sa Diyos. No, talagang, ipaalam mo ba sa Lord kung ano ang needs mo at kung naakilangan mo ina. Sometimes na-pray lang ka, Lord, gusto ko Panginoon maging negosyante, Lord. Tagalan mo ko, Lord, ng business business opportunity. Wala kang target, wala kang, kasi si Lord, dapat specific ka eh. Pag humingi, talagang, may detalyado. Ano pa ba ta? Yun ang kulang na sa prayer natin. Hindi ka detalyado. Ito ang prayer yung detalyado yung kay Lord. Next. Ito po si yung sulugoon, ito pong si Abraham, na kung saan nagpahanap sa maasawa ni Isaac. Di po nakita kong start na nag-pray. No, itong pong sulugoon niya. No, hindi taliya bigyan kayo, hindi isa-isa yung bigyan. Totally sa storya sinisir sulugoon sa ni Abraham siya, isumpa mo ha, na si Isaac ako, dali na ako mapatay.
Kaya pag ang bata ko na hindi mo pinapasawahan sa hindi Israelita. Pag hindi kalahi yan, huwag mo siya paasawahin. Mananagot ka sa Diyos. Opo, kumahanan. Opo, Pastor. Kaya, parapit isumpa mo. Nasumpa ko na hindi ko napasawin sa isa, hanapan ko siya ng kalahi mo. Ngayon, sige, kato ka sa kalahi ko at magkato at hanapan mo siya ng papangasawa ko. Didelikado pa, kailangan kalahi ko. Nalibog ko sa gulo. Paano yan, Master, kung hindi magsugot nga mag-upod isa ako, paano himuon ko? Hindi mo pa siya pasawan sa hindi mag-upod sa imo. Pangitaan mo siya mapangasawa sa kalahi niya. Galing mo ko sugot. Bahala na. Pag-abot ka to. Nagpalapit ka sa lugar. Bago siya magsunod sa lugar, anong pray niya? Oh Lord, God of my Master Abraham, he prayed, please, give me a success today. And I show unfailing love to my master, Abraham. See, I am standing here beside his spring, and a young woman of the town are coming out to draw the water. This is my request. Kita mo detalyado siya? I will ask one of them, please give me again from your child. If she says yes, I have drink again, and I will water your camel too. Let her be one you have selected as Isaac wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. Grabe pray, dinitali niya. Lord, tanggap mo namin ko mo, Lord. Kaya Lord, kapag natin papili ko na kayong mga tao, kaya namin mo ko, Lord, basta mo na namin Lord. Pag sino mga babae ang magkato din, sa tubig, sa balon, sa bubon, magambal sa kon, sige, tagaan, mga ito siya tubig, tagaan niya ko, kagpaingan ko kami, yan na nun ang babae, na ipapadala mo para sa asawa niya isa. No? Nakaliwit ang isang anak ng Diyos, pinadalan siya mali, hindi nagdidetali. No? Sige, amo na kita. No? Kaya yan Lord, sige, amo na Lord. Alam mo, totally for the short story, natabo po. Ito pong si Rebecca, na kung saan siya unang nagpalapit dun sa bubon, at nagkando sa tubig. Nagingin servants niya, pili pa may tubig. Sige ko, Ari. O, tagaan ko man ang imo camel. Sige, ito na, answer ko. Ito na ang masawa ni Isaac. Grabe answer prayer ka agad. Nga, binitalin niya kay Lord kung ano ang gusto niya. Kapag siya sa ano na ba, pag humingi ka sa Lord, sa prayer mo, kaya nanitalin mo kay Lord. Kaya tama aspect talaga, Lord. Ang problema, sometimes may dalawang ipadala eh. O doon ipadala ni Lord, o ipadala ni Satanas. Kaya, pakiramdaman mo kung kay Lord na o kay Satanas. Kasi si Satanas may power din na tagaan ka para mawala ka kay Lord. Ay, ba't naman ang gano'n? Sa akin, wala nang disin-disin. Ito na! Bahala na! Ito siguro! Ito na. Bahala ka rin sa problema. Kaya may mag-iingat ha. Ba't ang gusto ng Lord yung ibitali mo? Kung hindi pa siya, bantayan mo mga kung yun na nga ang hiningi mo. Yun talaga, tama talaga lahat ng hiningi niya at binigay at in-confirm niya yung natagang binigay niyo. Ganun ba man ang Diyos? Sige, ko lang ipakita. Prayer can change everything. Kahit ang kabutlay, kaya po pag-was nag-pray kami. Amen naman ang Diyos. Amo na mabal, so marami na po kung mga testimonya sa kawaling ko, malakas ang loob ko. Iambal ko sa inyo na kapag mag-pray ka, kaya mag-withdraw sitwasyon. Kaya po, marami na po siyang testimonya at kaya niya rin gawin siya kung matuto ka lang ng disiplina sa sarili mo para mag-pray. Amen naman ang Diyos. Hindi ka alam mo pag mag-pray ka, hindi ka matakan, hindi ka balo ka, sapat galing si Lord kung tama ang prayer mo. Okay, ano pa? Next. Nga kailangan pa? Okay, next. Ano pa next slide? Okay, palakpakan mo natin si Lord. Hallelujah! Okay, may pangatlong anak ng Diyos na kung saan ang gusto ng Lord, no, na kailangan pa tayo mag-pray. Kung what to do na. Mayroon pa what to do na ba yan, right? Okay, sa sunod isang pindot lang para hindi na mag-live. Kasi daw na kamo ka-pindot. Hindi ka mo ba lang card na kamo. Isa na mapindot lang. Sino ba dapat? Si Ryan? O si Ryan lang. Diyan, di ka na dyan. Di ka na dyan. Di ka mo para tukang, para makinig ka mo. No? Para matuto ka mag-pray. Di ka na dyan. Di ka na dyan. Di ka mo. Naman na ganit pag word of God na dapat po lahat nakikinig na. Kasi hindi mag-develop ang pagiging ang tulong ng Lord pag hindi ka nakikinig. Alam mo sa totoo, pag GPS, pag nakaupo na ako, nakakaon ako eh.
nga, makinig ka. Kung hindi ka makikinig, walang absorb, hindi mo ma-absorb po ang pulong sa Diyos. Kaya mo po, kung talagang ano na ganun, as a Christian, sensitive ka perni. Kaya ma-absorb mo yung pulong sa Diyos. Kailangan may makuha ka. Hindi ka papayag na wala ka may makuha. Okay naman dito, to avoid any kind of temptation. Kailangan mo mag-pray. Hindi lang sa kinanaanan mo. Mag-pray ka rin para mangilayo ka sa mga tentasyon. Dami pong tentasyon sa kabuhay ka. Financially, opposite sex, no, lahat. Dami pong tentasyon. Tentasyon para mangaki ka. Tentasyon yan eh. Marami po mga mababae, malalaki, marami pong tentasyon. Kailangan you must to pray. Pray! Pray! Yan ang mong palangga sa tentasyon po. Eh sabi ng Bible, malangkan Diyos, ano nga ba ng Lord? Sa Luke chapter 20, verse 14, there, He told them, pray, that you will not give in. You will not give in. Pray, that you will not give in. Marami pa nagigibin na nga. Hindi ka nagpipray. The more kang inatintag, the more kang magpipray. Kasi kailangan mo mag-pray. Para hindi ka tayo mag-give in. Alam ba ba tama anak ng Diyos? Yan ang kulang natin. Pag once nakababalik kasi alam ko, makakahay ka kung makabalik ka. Pero kung wala ka talaga pera, mag-give ka. Kailangan kapalo ka magdala. Kailangan mag-i-disiplina mo ko, galing mag-pray ka diyan. Kailangan na. Hindi na oras para matulog mga Kristiyano. It's time to pray. Magbata ka, youth ka, asawa ka, bana ka, anak ka, you must to pray. Kailangan na. Hindi pwede na tatay na mag-pray, hindi lang asawa mag-pray, pati anak mag-pray. Hindi ba manak ng Diyos, palapangalan natin ng Lord. Na! Will not give in into temptation. Alam mo nga, anak, mag-pray ka rin. Kasi mga tentasyon, dami tentasyon sa ano din. Sa eskwelahan, maraming tentasyon. No, maraming na, mahahawa ka. Pag hindi ka nag-pray, mahahawa ka, kabataan. Marami mga influensya sa amo na lang sa Bible. Kung sino kasama, maging amo ka man. Kaya nga, piliin mo as a Christian, piliin mo kasama mo. Kabataan, may anak, may salita ng Diyos, piliin mo ang mga kasama. Huwag ka magsama kung sino-sino. May influensya ka. Wala sa tamo lang naman, kung kasama mo adik, maging adik ka rin. Hindi ka adik, maging adik ka. Pag yun ang kasama mo lagi. May spirit yan, transferring of spirit na. Tinalang mo mata mo, buot, pero iba lang yung mga na-transferan sa spirit na. Kaya mag-ibigin po kayo mga kabataan, magbantayan niyo sarili niyo. Ay isang gawin niyo, you must to pray. Para hindi ka rin mag-iintar. Eh, yung mga give up and pray so that you will not enter into temptation. Give up and pray. Marami po tutulog pa rin. Once in pray na, tutulog pa rin. Anak ng Diyos. Tandaan nyo, ang Lord po, wala na kayo reason kay Lord. Wala tayong mga anak ng Diyos. Kung di ikaw malapit, dinulungan ako mag-teacher para may mga mag-pray na sa inyo. Kaya one day, wala talaga yung monyo, tinatamad kayo magkato sa church, may teacher may kapadala sa inyo para doon ka matutunan talaga mag-pray. Yan ang purpose ng Lord eh. Hindi nyo lang alam kung anong teacher na dinapadala sa inyo. Imagine mo si Brother Arnold. Alas 11 na gagwa, gag-travel pa patyo sa Morsha para lang may mag-lead, mag-watch and pray. May ginagamit ang Diyos para may mag-lead, mag-pray. Hindi nila alam, tapos ikaw matutulog ka lang. Mga anak ng Diyos, wake up! Get up! And pray! Discipline yourself. Hindi ba mga anak ng Diyos? Ulas na po, para disiplina mo kung yung mag-pray ka din dyan. Hindi patulog-tulog. Hindi pa ito kayo, habit ko kayo may matulog. Anong habit? Bad habit yan, pagdating kayo Lord. Eh, baguhin mo na yan. Hindi good yan. Bad yan. As a Christian, hininga po natin ng prayer. Alam mo, minsan samayin na yan eh. Pag gintok yung kasamayin mo, palihin mo samayin mo, hindi. Kaya mo mag-pray. We must to discipline myself to pray. I-disiplinahin mo. Kasi ilito po yan. Pag inutusan mo to, susunod na lang to. Eh kung itong sundin mo, wala na puso, tangay pati puso. Kailangan ito. Kailangan mo mag-pray. Kailangan, mga tako pa lang ako. Sa alam na may pork alam na eh. E minsan isa lang alam, makakatulog agad. Yung bawat 5 minutes, parang before mag-prayer time ka, 5 o'clock. Ay, 4:30 pa lang, paalam ka na. Kasi may time namin tulog mo, may i-read, 5 minutes, paalam ka. What? May 4 alam ka, hasta na sigurado, gigisingin ka na ni Lord. Kasi kung talagang tayong committed natin sa prayer, sino ka mismo, hindi mo na kailangan alam ka.
Totoo yan. Kung talagang i-desire mo mag-pray, si Lord na mismo magpukaw, mauna ka pa sa langka. Amen pa man ng Diyos. So, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Get up and pray. Ito ano? Not enter into temptation. Manamal ko sa inyo, wala po sinasanto po sa Satanas. Pagdating sa tentasyon po, malalaki ka, mababae ka, may tentasyon po. Kabalo kita mga tayo sa tentasyon, wala po sinisino, kahit mag-amay, mag-iloy, lula, last time mo naman yung balitaan, lula, magkadto lang sa ano, mapapugas, ano din mo, ginahasa po, ginano sa kampo. Kaya mo, ayos po, wala na po pinapatawad sa Satanas. Kaya mo, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Dahil kapit ni pastor. At least may naglampos ka man. Maging wise po tayo mga anak ng Diyos. Eh, hindi mo pwede nga naman ang mga ito. Warning lang po sa inyo, mga anak ng Diyos, sa mga kabataan po natin. Kahit tambal mo, pakaisa yan, nakahuli, babae lang. Huwag mo, pahuliran na. Kasi may mga emotion yan. Yung tandaan yung mga ginikanan na, ingatan nyo yan. Kasi nga, may mga leksyon na po, mga pakaisahanay po, kala sa wahay. Alam nila, magpakaisa sila. Nagkaanak pa kami. Ano na po? Apak po manak. And po, resolve po manak ng Diyos. Kaya ingatan po natin mga kabataan natin. Pag alam mo babae, patulog ka sa babae, hindi pwede pahuliron mo na. Kahit ang mo, magpinsan ka na sila, tanggalin mo yung pinsan-pinsan. Ang demonyo, wala pa pinsan-pinsan. Mag-ingat po tayo mga kayo sa demonyo. Kasi pwede gawin yung demonyo sa akin yan. Mag-ingat po, especially po tayo mga Kristiyano. At pagkatama ng Diyos, wala pong demonyo, wala pong sino, mamayanggal mo, mapapastor ka pa. Wala pong sino-sino sa Satanas. Dating talong niya na yan. Wala pa. Ano pa mo ka? You must pray. Nagpipray ka na, may tentasyon pa, lalo na hindi ka nagpipray. Ingatan natin mga ng Diyos. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Yan ang kailangan sige natin mag-pray. Ngayon, ano ang nimunta para ma-receive natin yung request natin kay Lord? What to do? Next. What to do that our petition, our prayer request be heard? Number one, you must have a time, a special time for God to pray. Hindi na basta-basta oras eh. Special na oras ang gusto ni Lord. Ano bang special na oras? Yung special na namin ka matulog, yun ang gusto ni Lord. Amen mga anak ng Diyos. Yun ang special. Hindi yung pagmata mo lang, ay, nakasama ko. Dahil ma-pray pa na Lord, thank you Lord so much. Kanami kinsan tulog ko, alas 8 na ko nakamata. Hindi po special yan. Panos na nga oras yan na binibigay mo kay Lord. Ang special yung kanami patulog. Yun ang special. Ara pa katamanan ng Diyos. Ay, basta mo hindi ko matulog. Ay, mag-pray ka na lang para makatulog ka. Kasi ba naman hindi makatulog, na-amnesia. Alam mo yung mga sekreto. Subukan mo na-amnesia, hindi ka makatulog. Basahin Bible. Ay, wala pa 5 minutes. Ipot na mata mo. Kasi hindi mo niya, hindi ka gusto paano papasa ang Bible. Kaya mo niya, pakitulog. Yan ang technique ko sa inyo. Tip ko sa inyo yan. Subukan nyo na, hindi ka makatulog. Kasi ka Bible, tuloy-tuloy patulugon ka na. Kasi hindi nag-grade, hindi ka makatulog. Di mo nyo rin. Kaya isahin mo siya, hindi ka gusto mo. Isahin mo pasigaman. Bigyan ang haba ng basa, bigyan mo niya. Patulugon ka na. Mga tao natin. Patulog ka na. Amen naman ang siya. Okay, papakanta si Lord. A special time for God to pray. Kung si Lord is special eh. Paano ba special? So, ano bang special? Sa Luke chapter 5 verse 16. Pero, pirmi nagkanto si Jesus sa kamingawan, kag maglaga pangamuyo dito, kamingawan ba? Ibig sabihin yung wala talaga sa storbo? Anong wala sa storbo mga oras? Eh, siyempre, yung agawon, wala ikaw minagaan ng storbo sa imo. Hindi yung pagmata mo, kasi gabong lang ito, pagkalang yung kaliro, yung lupa na yun, special yan. Gusto ni Lord yung malinong pa. Yan ang pamanag ng Diyos. Kaya kung gusto mo, mabatian ni Lord yung prayer mo, yung ingaw pa. Yung manabla kong pwede lang, unahan mong tortura ako sa manok. Yan ang pamanag ng Diyos. Arap mo ba ka? Eh gusto mo lang pamatian, kailangan may oras, special time. Kaya ano nga ba ni Lord? Ano ginawa ka ng Lord? Kaya special ginawa niya eh. Sa mga po, kaya pirmi kayo dito balik mo. Pirmi ang kanya, pirmi. Pero pirmi nagkadto si Jesus, pirmi. Hindi siya nagsawa. Iba nagsawa na. Nagsawa na sa pray. Dapat hindi tayo nagsasawa pagdating sa pray. Pirmi.
Ang mga sumunod ni Kristo sa una sila, wala sila nagsawa. Hindi sila nagsawa sa itsura nila. Acts 2, verse 47. When one accord, they continue to meet daily in the temple court daily. Every day sila kakita na niya. Ay sa ato, kakita na ka, GBS. What's in break? Ay sa these 3 days a week sila po. Every day, hindi sila nagsawa. Kato sa people pray. Amen ba man ng Diyos? Nga, wala ka ng fire, ka nagsasawa ka na. Kailangan po, on fire po tayo para hindi po tayo magsasawa. Amen ba man ng Diyos? Okay na ba? Ano ba? Hindi pa sila nagkita. Everyday nagkita na. Pagkatapos sa temple, kita na yung sa library, may Bible study pa. Hindi nagsasawa And to break bread from house to house, sharing the meals with gladness and sincerity of heart. House to house pa rin. Tapos temple, kita nagidugay. Kita na yung sasaga. Maghapon na naman, Bible study na naman sila. Sa muna sila ganon. Grabe sila. Magko-coffee sila, tapos coffee, share Bible study. Hindi isang time, pagkata sila, kung anong chichismisan nyo, wala, dapat po Bible pa rin Amen ba man ng Diyos? Parang dapat talaga, isisingit talaga natin si Lord. Whatever na pinturan, whatever happenings, kailangan share po natin si Lord. Amen ba man ng Diyos? Okay, ganun sila, no? Hindi sila nagsasawa. They enjoy the favor. Yung favor pala nga mag-get anay ka. Kaya mga workers, kung hindi mo nagpapat yung suga, hindi pa rin maginawa Ang ginapatyan mo lang yung suga, kaya mo pa ginawa. Ganun namin ini-enjoy. Sana ini-enjoy nyo rin mga mentor. Yan ang lumanag ng Diyos na ari ka sa temple ng Lord. Huwag natin bilangan ng oras. Tugin tapos na preaching. May nitipan ng babae karon anong oras na nakakuli. Yung puto ng anak, huwag mo bilangan si Lord. I-enjoy mo lang. Parang mo i-enjoy mo lang pala. Maraming isa hindi na enjoy. Okay, ano pa? Ano pa dapat imunta? Next, what to do? That our petition, our prayers, request to be heard. Number 2, just believe that He is able to grant what your request for. Tandaan mo mga lang, you must believe. Maniwala ka. Pag nagpe-pray ka, maniwala ka. Maniwala ka na gagawin ng Lord kung ano ginapangalayo mo. Itagrant ni Lord. Saan ang pastor? Bahala ang Diyos. Hindi ko rin alam kung saan yata ni Lord. Kasi may time clock si Lord. Kung anong oras wala tayong pakialam. Ano ba tamahan ng Diyos? Kung siya pinapakilaman natin si Lord. Gusto ko, oras si Lord, oras! Ay, kung di pa oras ni Lord, wala kamay mo. Ano tabo kay Abraham, di ba? Bago siya nag-anak, 25 years muna bago binigay niya. Kaya mo, Diyos na, kausap niya ang Lord. Abraham, magkakaanak si Sarah. Magkakaanak. Sabi niya Abraham, yes, Lord. Wala sa Lord, next year, Lord. Wala si Abraham. Basta tinindugan niya, I believe, Lord. Magkakaanak si Sarah, magkakaanak. Si Sarah natawa pa. Sabi ni Sarah, Abraham, natawa si Sarah. Hindi siya pa naniniwala ng lahat ay kaya kong gawin. Buwa si Sarah, hindi Lord, naniniwala ako Lord. Naniniwala, natawa na ako Lord kasi wala na akong inspiration. Anak pa ba ako? Wala na akong sigla, Lord, mga anak ko. Yun ang natawa ako, Lord. Pero naniwala ako sa iyo, Lord. Kaya lang binigay, 25 years. Start ko na kilala si Lord. Sa kita po, mag-15 years pa lang, next May. 12 years pa lang, hindi pa binigay ni Lord. Ako naniniwala, hindi naman umabot ang 12 years yung hinihingi mo kay Lord. Sino kaya umabot hindi pa talaga binibigay ni Lord? Binigay na Inubos mo na nga. Hindi mo na pinatihan si Lord. Hindi ba ng Diyos? Binigay na. Hindi mo lang binigyan si Lord. You must to believe na. So, next slide. Believe. Na believe. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe. You receive them and you will have them. Believe. Gusto ng Lord, maniwala ka na. Kung problema sa iyo sa salita, maniwala ka na. Pastor, dugay naman, lupiga ka, maniwala ka na.
Ngayon, balang na kay Mr. Webster. Mr. Webster, ano ba? Paano ba believe? Believe to have confidence in truth and existence of or reality or something true without absolute proof. Without absolute proof. Ibig sabihin kahit hindi mo pa nakita, maniwala ka. Maniwala ka para maghanap yung hinihingi mo sa Diyos. Hanggat hindi ka naniniwala, walang mangyayari sa prayer request mo. Wala. Kahit anong pray mo, araw-araw ka pa mag-pray, hindi magaganap na hindi ka naniniwala. Pag sabihin naniniwala, to fruit, kahit hindi pa mo nakita. Absolute na madali. Without absolute proof. Grabe mo. Nga, si Abraham, giniwa ni Abraham eh. Yun ang kaya naging father of faith siya. Sa biyak na sinabi ni Abraham ni Lord siya, Abraham, kagtutol sa lugar na gusto ko. Bayain ang pamilya mo at kagtol sa gusto ko. Alam mo, pobre, ang paniwala niya sa Diyos. Sumunod siya, binibig na. Sana, dali, Lord, mabatali mo sa sarili Lord, nakata. Kagtol ka sa lugar na gusto ni Lord. Tanakaton sila, nakita niya ba naming lugar? Wala po. Absolute na hindi niya nakita na yung tama ang naming lugar at katwa niya. Ganon siya naniniwala na dapat amumanta na sa Christian. Yung hiningi kay Lord, wala pakita, hindi ko pa nakita kasi kung isa sa atong time, masyado lang excited, no? Pag-pray mo, just believe. Lord, alam ko, bibigay mo kami. Hindi pa nang tapos mo, na-pray ka pa dapat, Lord, alam ko, bibigay mo, Lord. I believe, Lord, I believe. Yung believe mo ng ganisin, I believe, Lord, I believe. I believe, Lord. Hindi nga pinatupad ko na. Wala na. Wala na. Dinampal mo na hindi matupad. Di wala na eh. Kinkirumpes mo na. Dapat kahit anong sitwasyon kahit hindi mo pa nakikita. Katulad yung topic natin nung last Sunday. Ang 7 times mo balik pa. Hindi ka totoo. Wala na. Wala pa. Balik naman. Pero o, ito na. Katus mo kayo. Tanong to. May makita ka na. Wala ka rin. Pero gano'n yung muunta. Just believe. Just believe. Ano lang ako one day. I believe. Ano ang gusto ni Lord sa mga niya? Nga gagawin ni Lord. Ano man hihingi mo? Sige nga, ano balik mo to? Believe. Yung believe lang. Balik mo sa baba. When you pray, believe. You receive them. You believe you receive them and you will have them. Alam mo, sa promise, given na po. Talagang ginawa na, tinuldukan na Lord. Approve. Ang kulang lang, you must believe. Believe it. Believe it, Lord. Alam ko, magbabago yan, Lord. Magbabago yan. Nandili ka, tapos hindi ka nagbago. Hindi, alam ko, magbabago yan. Babago yan. Babago yan. Kinukontrahin mo, negative. Ay sa atin, pag may negative, hindi mo kinukontra sinasabayan mo. Kaya, puro ka mo negative, walang power. Dapat ang power mo malabas lang pag may negative ka positive. Hindi ba mga driver? Kapag puro na negative yan, puro palta na yan, wala na power dyan. Yan gusto ng Lord, you must believe para may power. Amen naman ang Diyos. Okay, dito ba? Bato pa. Number 3, you must believe His word is true and eternal. Yan paliwalaan mo. Magtotoo talaga ang salita ng Diyos. It is eternal, it is a promise. Nagagawin ng Panginoon. Nga ginambal mo. Dito. Psalms 189-90. Your eternal word, oh Lord, stand firm in heaven. Totoo ang salita mo sa langit. Your faithfulness extend to every generation. Every generation. Busingon po, lahat ng generasyon po. Totoo ang promise ng Lord. Kung nagpapagaling ang Lord noong unang panahon, hanggang ngayon sa generasyon nagpapagaling pa lang si Lord. Kung nagasapat si Lord noong unang panahon, hasta sa generasyon natin, magasapat pa rin si Lord. Na ang Diyos natin na tinatawag totoo at makapangyarihan is the same yesterday, today, and forever. Alam mo, pag-pray mo, ay grabe, react agad si Lord. Bakit walang ka-react si Lord? Walang ka-react eh.
May mga anak ng Diyos, nagsasalita, Pastor, totoo ba yan? Huwag ka na mag-question, you must to believe it. Believe it. At mangyayari yung hinihingi mo sa Diyos. Kontrahin mo lahat na negative. Kontrahin mo. Kasi kontra mo lang sa positive, negative eh. Kontrahin mo yan. At makikita ang result ko is a power. Amen mga anak ng Diyos. So, lang pag kinukontra ko, yung alam mo, doktor na kinontra ko pa. Di ko inay mama mo, bakit sinunod ba? Hindi, doktor, ugahan lang ang pati mo. Ugahan lang. Ginano ko, kinontra ko siya. Kinontra niya rin ko. Pagkapuhin mouse niya, bigay-bigay, patay na na. Hindi daw, mabubuhay yan. Kinontra ko rin. Kaya kontrahin mo. Hindi pa manak ng Diyos. Sabi ng doktor, 3 months ka na. Hindi 3 months. Baka mabuta ng 30 years. Siguro, Dok, baka nakalimot. Tagdagan mo siguro, Dok. Kontrahin mo. Kontrahin mo kasi nga. Mas nabawa ka ba sa Diyos? Hindi ko naman ba sa doktor, bakit, Dok? Ikaw ang may awak ng buhay ng mama ko. Di ba ang Diyos na? Hindi naman ba siya? Para hindi naman malapawan yung pagka-doktor niya. Kasi hindi naman ba sa kung bakit? Ikaw ba nag-aaral ng doktor? Makabalikan niya man tulaw. Matis niya malang ko lang. Hindi, Dok, gawin mo ang pati mo. At gagawin din ng Diyos yung pati niya. Ano pa ba ta? Yes! Napaka natin si Lord. Hallelujah! Your word is eternal, Lord, and all generation, every generation has enduring as the year you created. Hanggang ang earth po kininiit ng Panginoon, still ang power ng Lord. Umuobra. Yung mga ganyan, alam mo man ng Diyos, nalabas ka sa lugar ini, puno-puno tayong sigla. Yung mga problema mong ginapanginsan, wala ang sikreto lang, you must to believe. Maniwala ka, may mangyayari. May mangyayari. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Okay, next, ano bang gawin ng Lord? What ba ba? Number 4, your heart must fully committed to Him. Ito pang kontrato, yung heart na to. Kasi pag ang heart mo, hindi mo i-involve sa Lord, ano ba natin? Dapat ang pagsunod sa Lord, i-commit mo pati heart na to. Dapat alam mo natin kung dalaman natin, huwag tayo mahal. Kung isa, alam ko na yan. Alam ko na bakit gano'n ang attitude natin, paano hindi tayo, wala tayong gana makinig. Hindi mo ni-involve yung heart mo. Kasi pag i-involve mo heart mo, ay enjoy mo. Enjoy mo. Pag hindi mo enjoy, kasi heart mo sakwa. Kasi kung heart mo din, ay enjoy natin. Ano ba ta? Yan ang kontra. I-enjoy, involve yung heart mo, i-commit mo. Nga naman ba sa Bible? Sa 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed. Kailangan ang heart natin fully committed sa parang eyes ng Lord, makikita ka. Amen ba mga ng Diyos? Kaya hindi mo kinagumit yung heart mo kay Lord, hindi mo rin mapapakilos sa kamot sa Diyos. You must to commit your heart fully to Him. Fully. Hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4. 1 kilo. Ang gusto nyo. Amen ba mga ng Diyos? Pagkapakan natin si Lord. Hallelujah! Committed our heart. Next, ano ba? 5. Psalm 119:2-3. Ang may basa na ito nila. If your instruction hadn't sustained me with joy, I will die in my misery. Grabe si David. No, yung committed niya ang heart ng kay Lord. Yung instruction ni Lord, nakakommit na sa heart niya. Siling niya, kung wala ang instruction mo, wala ang pulo mo, siguro disgrasya ako. Siguro patay na ko, Lord. Nga! I will never forget your commandments, for by them you give me life. Kaya hindi totoo anak ng Diyos kapag nag-akinig ka ng salita ng Diyos, mabaliwala. Bagkos may kabuluhan ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. May makukuha na din. Oo, pinansalig, wala tayong makita. Pero pag wala mo din, dit mo na ang reward mo sa Lord. Dit mo na yan. May pangako ang Lord. Pag once ginauna mo siya, uunahin ka rin ni Lord. Kasi natin na ng Diyos eh. I will never forget your instruction because this is my life. Dapat ang mga anak ng Diyos, alam mo, hindi, sayang yung mga anak ng Diyos, hindi ang lagot subok. Sayang. Hindi nila alam kung ano ka-importante sa salita ng Diyos sa kabuhay mo. Importante ang pulong sa Diyos. Importante na kung
isa gina-neglect mo lang, baliwala mo lang, importante yan. Ang nini-neglect mo, kung isa ginapastay natin dahil sa worldly things na ginaubra natin, maginahandog natin, hindi mo nabalag yan ang kinalitaan mo pa. Ang maghatag sa iyo sa mga gusto mo sa pagkabuhay mo. Huwag natin kalitaan po, mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, you must never forget your commandments, for by them you'll give me life. Pag nakuha natin tanan ni mga anak ng Diyos, pag nagawa natin yung pinapagawa ni Lord, ay may benepisyo na experience. Ito na ang benepisyo na eh. Ang benepisyo pa kayo, naman niya pagdali. What to do? Verbal, work hard to obey your work hard eh. Alam mo, anak ng Diyos, yung prayer natin, must to work hard. Hindi pwedeng pagsunod natin, light lang. Kaya yung work hard talaga, yung pagsunod natin sa Diyos, yung kakato natin, alam ko, nag-work hard tayo. Na may himuunta. Ako na mo makita, ang pagservisyo kay Lord, may kasamang sacrifices. Hindi pwedeng nagkasal kapag na wala kang isa-sacrifice. Oo, hindi ka katulad ni Abraham, ng bata niya, hindi sacrifice niya, ginalay niya kay Lord. Pero may mga gina-sacrifice na karoon kay Lord. No, yung oras natin na dapat, mga bata dapat may himuunta. Pero ang gina-sacrifice natin alang-alang, parang yung alay natin si Abraham. Yung wala resibo, wala yung sacrifice. Dahil natin makita ang sakripisyo tayo. Linahalan natin yung oras ngayon para po sa Diyos. Kaya ano yung problem? Yung work hard ta. Kaya ano nga pala Bible? Next, ano pa? Psalms 119:94, I am yours. Rescue me, for I have worked hard at obeyed your commandments. Kaya ano gawin ng Lord? Rescue me. Malakas ang magambal si David. Rescue mo ko Lord. Kabalo ka. I work hard to obey your commandments. Ay, mga anak ng Diyos, tugtog na malakas ang loob mo magsalita sa Diyos pag may nakita. Malakas ang loob mo hindi may ginagawa ka sa Diyos. Kaya malakas ang loob ko magsalita ka. May sakripisyo pa ako. May sakripisyo pa ako. Bilang pastor ko. Hinayba kong obra ko. Obra ng mga mag-asawa, alam po sa pag-serve ko lang sa Diyos. Kaya alam ko, hindi pa ako bibiguin din ng Lord pag ano nga hiningi ko sa Diyos. Hindi sakripisyo ka. No, totoo lang, mga bago ang papapastor po, hindi po ito karir. Hindi po ito profesyon. Pag ang pagpapastor po, is a calling from the Lord. Yan po, totoo po, anak ng Diyos. At ang mga bago ganit sa mga pagpapabagay, ang papapastor po, hindi po ito hinahanay. Talagang tinawag ka talaga ng Panginoon. At hindi ka makakalisas po pag tinawag ka ng Diyos. Hindi ka makakalisas. Subok ka daw po ka lang. Pero one day, lahat po tayo tatawagin ng Diyos. At gamitin po tayo lahat ng ating Panginoon. Amen pa mga ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hindi mas Lord God. Para may rescue. Next, ano pa? Benepisyo pa. Next slide. Next. Psalms 20 verse 1. In times, ito na. Nung nakuha mo na, may work hard ka. Ano po ito? 5 ko eh. Ano pa itong 5? Sige, sambal na ito para dasin. Work hard. Ano pa? Special time. No, in prayer, ano po ito? Believe. Ano pa? Nabito mo na? Believe that His word is true. It's true. O, ano pa? Commitment. Total commitment. Ano na lahat? Tinawa mo na yung benepisyo. In times of trouble, may the Lord answer your cry. Eh, di wala naging posible ngayon. May ginawa ka kay Lord. Yung pati mo, pagtawag mo, i-hear your cry. Alam mo, totoo lang mga ng Diyos. As a pastor, hindi ko ka mabigyan ito. Totoo talaga, pagwas ng amoy yung anak kay Lord, talagang ibibigay ko ng Diyos yung isa sa sitwasyon. Marami po kong sitwasyon na talagang ititestimony ko siya kung paano nag-iwan Lord. Marami po kong sitwasyon. Dinaan ko lahat po sa prayer. At kumilos po sila. At kung ginagad ni Lord yung prayer ko, dahil may ginawa ko sa Lord, ay nga po, pantay-pantay po tayo kay Lord. Ang kaiba ng pastor pa po, tinawag ako nun para gamitin para i-share ko sa inyo kung ano ang gusto ni Lord. Ang the rest, ang kasunod nun, ikaw naman, parte mo naman, ang parte mo, para bigyan naman ni Lord yung pangamuyo mo. Yan ang sikreto po, ang pagiging Kristiyano po. Wala po nakabase po sa pastor. Nasa inyo po kung paano natin mapakilos po si Lord sa kabuhi at igagrante Lord ang prayer request mo.
Sino gusto i-grant ang prayer request? Sa kamot. Just believe and commit your heart and believe and Work hard. work hard. At makikita mo anak ng Diyos yung benepisyo. Pagtawag mo in times of trouble and the Lord answer your masarap ka ng anak ng Diyos. Ngayon pag-answer ni Lord, maluwa-luwa ka pa. Lord, salamat po din Lord. Salamat Lord, i-provide mo pa yung mga ibalik mo yun kasi exam na. Dinilit mo Lord eh. Dinilit mo kasi dapat ang exam sa Wednesday. Eh wala pa kami kwarta. Lord, paalam ka na kami ng provider, paalam ka na. Dinilit din. Dinilit din ang blessing. Dinilit din pa may temple ko Lord. Panginoon, alam mo, mo yun, magkapalisa. Lord, mag-provide ka. Mag-provide ka Lord. Pagkakalit, makalit siya. May ginamit ang Lord. Ano kayo maniwala? Ganun ang Diyos na powerful pag once na pipilitas. Financially, physically, materially, lahat na bagay po. Walang number, all things. All things. Kung Simon, anong klaseng pangayon mo kayo i-grante mo? Pag once ang nagawa mo, yung pinapagawa mo. Bakit hindi nag-iwan mo sa ako, Pastor? May problema ka. You must to discipline yourself and pray. Eh, may pamanan ng Diyos. Kaya simula sa hanggang ini, wala na pong Kristiyano matutulog. Hindi na matulog. Pag-aga, hindi naman yung matulog sa gabi. Pag-aga, buktawan na ito para mag-pray. Testingan na ito. Itong week, testingan na ito. Testingan nyo. Ito, ano na ni Lord. I-practice na ni Lord. Simula sa aga na ni patulog pagka Monday, makita mo, 1 week na ginawa ko kay Lord, antayin mo yung singing ng Lord in your troubles and may the Lord answer your prayer. Sino gusto itong week ihatag ni Lord ang kanyang prayer request? Sasama mo? Okay, simulan ha. Huwag mo i-miss. Huwag mo i-miss. Kasi bigla mga ano na ito, mga amigo na ito, mga Katolik, mayroon sila pag December. Anong December na nila? Yung ano yan eh. Ha? Simbang gabi. No? Hindi kina sila mag-untat yan. Hasta kina yan sa 25, kailangan iubuso mo na. No? Ang mali mo na ito, hindi simbang gabi. Simbang pray. No? Isang linggo prayer. Huwag kang mag-miss. Walang mag-miss ha. Simula sa akron, sa lahat ng mga workers, hanggang po sa likod. Walang mag-miss. Pag na-miss mo, mag-sorry ka ng careful. Kasi usapan ni, din na ito, Lord na ito. Gusto may specific naman ha. Kasi naman Lord, padagbuha ko lang number Lord, number lang. Walang number, 0 ka na natag ng 0. Yung specific pag may minute ka, ituloy na to. Huwag natin i-miss. Ang resulta, sa next sa 9, may communion ta, doon natin yung testimony. Sino gusto niya answer prayer? Taas mo, taas mo. Lahat na nagtaas ng mamay, huwag natin i-miss ha. Ito din prophecy ni Lord. Igagrant ni Lord sa atin yung prayer request natin. Huwag natin i-miss. Kailangan special time. Special time, mga special time. Bibigay natin kay Lord at makikita niyo. Result sa next, may magtitestimony. Nag-grant ni Lord ang prayer. Parapakan natin si Lord. Hallelujah.